Breaking news po ito mga kababayan. Nako po, ito na ang pinakakaantay, pinakaasam-asam na balita ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nag-aantay ng pagbabago. Kasi naman mga kababayan, yung nangyayari ngayon ay kawalang katwiran at talagang bendalo ang nangyayari. Alam niyo naman mga kababayan, kung sino po ang lumalaban sa anomalya, sa kasamaan, sa pagnanakaw sa gobyerno, yun po ang ginigipit nila. Kagaya ngayon mga kababayan, naglalabasan na po ang mga balita na si Matibag na direktor ng NBI ay hindi raw natatakot na arestuhin si Senador Marcoleta pag meron na tong warrant of arrest. Hindi daw siya duwag, mga kababayan. So dito po, talagang napakarami po ang nagdebate sa social media. Nagkaroon po ng sirkulasyon na pag ginawa raw ni Matibag ito, yung kanyang amo baka bumaba ng Noche Buena, baka hindi umabot, mga kababayan ko, ng 25 ng Disyembre ng taong ito. Kaya mga kababayan, si Senador Marcoleta ay tila isang dinamita na pag sinindihan mo ito, ay tila pasabog na magliliyab na parang atomic bomb. Tila isang pain na patibong na sino man ang kakagat at kakain nito ay checkmate. Yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin na nag-aanalisa sa nangyayari sa takbo ng politika. Kasi naman mga kababayan ko, kung sino pa yung mga mandarambong, sino pa yung mga sangkot, sila po yung nagkakasiyahan. Sila po yung mga untouchable. Nakita nyo naman yung nagsilundagan, nag-over the bakod, may kaso ng plunder. Mainit-init na at parang mangga na hinog na. Sabi ni Boying, hinog na ito. Kailangan ng maikulong ito. Naka mga kababayan, nawala yung kaso. Tignan nyo yung dalawa, si Chis Escudero at saka si Judas Islord, nawala yung mga kaso. Pero kay Marcoleta nagawa-gawa, mga kababayan, ginigipit. Talagang aarestuhin daw ni Matibag. Sabi ng iba, sige, arestuhin mo na nang matapos ka na. Nang matapos na ang kaguluhang ito. Diba kasi pag inaresto mo si Marcoleta, ibang usapan na ito. Diba mga kababayan ko, kaya bukas, magtitipon-tipon yung iba't ibang mga malalaking reliyon. Muslim, Born Again, JIL, Sabatista, mga protestante, magsama-sama na mga kababayan ko para ilungsad ang napakalaking people power. Di ko lang alam kung revolution po ito mga kababayan ha. Kasi sabi nila napakarami. Ang tanong po, kasama ba ang kapatiran? Yan po ang abangan natin bukas kung merong darating na kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kaabang-abang daw kasi ito mga kababayan. Kasi pag ang Iglesia ni Cristo ay nagtipon-tipon, matibay, payapa, well-organized, at yung mga nagpupunta dyan, ang sigaw lang nila kapayapaan. Pero dito sa magtitipon-tipon na iba't ibang mga grupo na maglulungsad ng pagrarally bukas, mag-ingat-ingat po kayo kasi syempre mga yan, ang gagawin po nila dyan masyado silang aggressive. Kaya pagka may rally ng Iglesia ni Cristo, doon tayo sasama kasi alam nating payapa. Kaya dito mga kababayan,
natataranta na. Sila Erwin Tuplok, Bendalo, sila Tito Soto, at sila Ping Lacson natataranta. Pati Palacio, hindi na nakatulog mga kababayan. Naka-red alert. Kasi nga mga kababayan, syempre, malakihang rally bukas. Sabi nila, milyon-milyon ang darating. Nako po, kaya itong Malacanang, bantay sarado na. Mula doon sa Quezon Bridge, meron ng barikada, meron ng mga pulis na nakabantay sarado dyan. So ngayon mga kababayan, nako po, may pasabog si Senador Marcoleta. Pakinggan po natin. Maraming nagtatanong sa comment section. Excited po sila mga kababayan na makita ang kapatiran na maulit yung higanting rally nila. Naku po mga kababayan, magandang balita ito. Pero kung meron, sasama tayo dyan para ipaglaban ang katwiran at katotohanan. Huwag Bendalo. Diba mga kababayan ko? So eto na si Marcoleta. May pasabog mga kababayan ko. Eto po. Naku, magugulat kayo dito. Eto na ang pinakakaantay na balita. Naku po mga kababayan, magugulat kayo dito. Nasaan na yon? Ito po mga kababayan ko. Ito na si Senador Marcoleta. May matinding pasabog. Naku po. Anong sinasabi ni Marcoleta na sumadsad ang public satisfaction rating? Sino kaya ito? Naku bali-balita si BBM. Negative 3 na. Malapit na sa Casillas o Cubeta. Nangangamoy tae ng kambing. Mga kababayan ko, nako, ano kaya ito? Panoorin po natin mga kababayan. Ito po ang pasabog ng isang Senador Marcoleta. Kanya ngayon, yung Public Satisfaction Index. Sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng labing isang bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya, kung ang pag-uusapan niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Out of Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Jen, Nelson. Malamang yan, Timor-Leste. Hindi. Hindi naman. Matatagal sa Timor-Leste, baka akala mo. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Sabihin nasisiyahan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied Yung ating leader ata ngayon, Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, sen. Myanmar. Opo. 28%. Myanmar yan, dating Burma ba yan? Dating Burma. Paano namang hindi 28%? Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam mo na Nelson to eh. Singapore, Magkano? 75. Ay, bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s. Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda bale-balentuang ang ano natin eh. lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam,
Tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? Oho. 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, kahit na ang average is 3%, nagsusumigasig pa rin na makuha nila ang 7%. Grabe, ang taas, ano? Oh, Sa kabila ng... pare-pareho tayong tinamaan ng oil crisis. Opo. Yung oil Ayan, mga kababayan ko. Alam nyo naman ngayon, mga kababayan, wala na talaga ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa pamamalakad ngayon. Nakita nyo naman, mga kababayan, meron na naman silang balak. 7.2 trillion ang national budget ang ikakasa ng admin na ito ni The Junior. Tatasan ng 300%. Naku po, mga kababayan, talagang wala silang kabusugan. Imbes na asikasuhin yung mga problema ng ating bansa, tignan nyo, pati PhilHealth nung biktima ng karahasan sa Tacloban, hindi na ng PhilHealth, hindi ginastusan. Kulang daw sa budget, mga kababayan ko. Nakita nyo po. Di ba? Isang pampalubag loob na lang sana ito para matuwa naman yung mga magulang ng mga biktima ng shooting sa Tacloban. Ilibre ng PhilHealth itong gastusin ng mga magulang. Aba, tila ipinagwalang bahala nila, wala daw budget ang PhilHealth. Nakita nyo po, hindi kayang i-cover ng PhilHealth. Grabe, mga kababayan, kaya nagagalit ang taong bayan ngayon. Lalong-lalo na ang nangyayaring cover up ng issue ng pagnanakaw. Grabe kasi, mga kababayan, trilyones na kinulimbat. Ang dami pong binanggit ni Diskaya na mga leader ng ating gobyerno sa mababang kapulungan, dito sa mga senador, binanggit ang mga 18 Marines, isa dyan yung mga Tulfo Brothers. Si Tulfo, ayaw na daw talagang investigahan ang Blue Ribbon Committee ng pagnanakaw na ito dahil yung mga Marines, chismis lang daw, dapat may ebidensya. Sabi nila, mga kababayan, hindi raw nila trabaho yung mag-imbestiga. Kailangan agad, meron daw ebidensya. Sabi ni Erwin Tuplok, mga kababayan, talagang tagagawa daw sila ng batas, hindi sila yung naggagather ng information or nangangalap ng ebidensya. Kung wala daw ebidensya, wag na lang ituloy. Ito yung banat ni Erwin Tuplok, mga kababayan, na feeling matalino, pero wala namang utak ang mokong na ito. Ito yung sinasabi ng mga basher ni Tuplok. Kasi naman, mga kababayan, galing-galingan. Aba, nung panahon niya, ulit-ulitin ko. Itong si Tuplok, mga kababayan, talaga ang galing mangbudol. Binudol mga Pilipino. Lagi niya tinitira si Trillanes, si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, lalong-lalo na yung ginawang juvenile justice law na sinabihan pang bobo itong si Pangilinan. Sisibakin daw niya ang batas na ito, ang Pangilinan law, dahil nakakabobo. Tila kakampi ng mga akusado na mga menor de edad. Pampahirap daw sa mga Pilipino. Pag ako tumakbo sa 2022, pag nanalo ako, sisibakin ko yan. Binanatan din yung mga kasama niya na nag-amyenda ng batas na ito. At sinasabi niya, pag hindi nyo sisibakin yan, sisibakin ko ang mukha mo. Grabe talaga, mga kababayan, ang pangbubudol ni Tuplok. Ngayon, kakampi na niya si Pangilinan at talagang ipinagtatanggol pa ang Juvenile Justice Act or Juvenile Justice Law.
na ipinasa ni Pangilinan na ngayon pinag-uusapan po dahil sa mga karahasan na nangyayari. So ngayon mga kababayan, ito yung kanilang mga alibay. Wala nang flood control, tapos pinag-uusapan pa nila ang national budget, 7.2 trillion, nakakalula, napakayaman pala ng bansang Pilipinas. Grabe! Yung mga bahay nila, ginto, yung pader, pera, yung gate nila, talagang gintong-ginto mga kababayan. Pero mga Pilipino na kagaya natin, nasa laylayan, ay lalong naghihirap. So ngayon po mga kababayan, mas nahahayag yung kawalang katwiran at walang paninindigan. Kaya si Senador Marcoleta ginigipit. Kaya sabi nila, nako po, tila may malaking rally pero hindi natin sure kung kasama ang Iglesia ni Cristo dito. Tinatakot pa nila si Marcoleta. Aarestuhin daw nila. At sabi nila, papasukin daw ang Templo Sentral, lulusubin daw ito. Bakit daw? Si Bato nagtatago daw doon. Saka si Marcoleta magtatago rin daw. Diba mga kababayan, sabi ng mga kapatiran, ako subukan yung arestuhin si Marcoleta. Subukan yung pumasok sa Sentral ng magkaalamanan. Kaya yung mga komento mga kababayan nagagalit ang mga kapatiran Lalapastanganin nyo, gagambalain yung pamamahala na wala namang ginagawa sa inyo. Anong legalidad ang magpapasya o permiso para pumasok kayo sa Sentral? Huwag nyong guluhin yan. Sabi ng kapatiran, kahit nasa sulok siya ng mundo, uuwi siya para ipagtanggol ang pamamahala. So dito mga kababayan, yung bukas, naku po mga kababayan, matindi po ito, yung people power na sinasabi nila. Mauulit ba ang kasaysayan? Si Dayunyor at ang kanyang ama ay parehas ng tadhana. Mabababa ito. Naku po mga kababayan ko, matindi. Tignan nyo yan, people power. Sama-sama daw yung mga malalaking reliyon. Born again Christian, Protestante, Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yung mga kapatid dating Muslim, magtitipon-tipon. Naku po mga kababayan, sa People Power Monument po ito. Ito ba ay isang revolusyon o isang pagtitipon lang? Marami pong nagtatanong, kasama ba ang kapatiran dyan? Abang-abangan nyo, hindi natin sigurado mga kababayan, pero bali-balita lang po ito meron daw. Naku po, di ko alam. Pero kung meron man, pupunta tayo at makikiisa tayo. Talagang ipaglalaban natin ang katwiran at katotohanan dito sa mapayapang paraan. Dito kasi sa mga people power ng mga rallyista, lalong-lalo sa mga makakaliwa, dyan sa mga delikado sumama dyan. Baka mamaya magkagulo, matamaan ka ng bato. Naku po, delikado yan. So ituloy pa natin. Naku po, Senador Marcoleta, may binira na naman dito. Oil shocks, yung price shocks na sinasabi. Di ba? External and price shocks. Lahat tayo. Yes po. Walang nalibre dyan, walang exempted dyan. Pero ang Vietnam, lalo-lalo na 7% pa po sila. Malaysia at saka yung Indonesia, lumalaban sila. Bakit tayo pumapayag na yung average na 3%, hindi man lang natin makuha. Mababa pa tayo doon. Kasi kung nagawa nila, lalo yung Vietnam, kaya Ito yung tayo sinasabi gawin ng natin. Pilipinas. Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Lubog na barko. Tanungin mo ito ngayong mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Kawasak-wasak na. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat naman pwede. magsasakit. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Nagkabale-balentong na lahat ang paano mo ngayon aayusin ito? Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na.
Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Nagkabalin-balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Saan mo pupulutin yung mga Wala na eh. Parang yun ang priority, Sen. Ayan, mga kababayan ko. Yan talaga ang priority ng mga bendalo. Ng mga magnanakaw, wala silang pakialam kahit magkabali-balintong na ang gobyerno, ang pamumuhay ng mga Pilipino. Basta may isa katuparan ang kanilang mga interes na pagpapataba ng bulsa. Naku po mga kababayan, totoo nga parang tayong Titanic. Na yung Titanic lubog na. Talagang -3 na ang satisfaction rating ng bansa kung ang pamumuhay ang pag-uusapan. Naku po, ito pang pasabog mga kababayan ko. Magugulat kayo kay Senador Marcoleta. Marcoleta, wala ng transparency. Ito po. Matindi po ito mga kababayan. Ito po. Pakinggan ba natin ang pasabog ni Senador Marcoleta na talagang kinataranta ng mga bendalo? Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Opo. Our institutions are fast failing us. Mabilis na talagang Faster than our leaders' Oho. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga sasabihin nga natin Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukunbik kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante pa ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na valid yung yan, Sen. Mukhang hindi yun dapat ang priority natin. Kaya natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang Ayan mga kababayan ko. Ganyan po sila katigas. Ganyan po sila kabarongbado, kabalasubas. Talagang gusto nilang ibasura ang issue ng flood control at impeachment ni Sara ang kanilang itinutulak. Kasi nga pag si Sara nanalo sa 2028 bilang presidente, alam natin, lahat ng mga bendalo ipapakulong ni Sara. Mga kababayan ko, dito po talagang mananaig ang katwiran at totoong ngipin ng batas. Gaya nung panahon ni Tatay Digong. Alam nyo ba mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, yung mga lupain ng mga itas, yung mga katutubong agta, kung di ako nagkakamali sa Aklan, ipinamigay ni Tatay Digong yung mga lupain doon na talagang may mga papeles at titulo. Tuwang-tuwa yung mga katutubo doon nung panahon ni Tatay Digong at nalinis ang buong Boracay. Naging tinalo pa ang pinakamagagandang mga lugar sa buong mundo. Nag 10 times ang kita ng mga negosyante dahil po sa rehabilitation doon.
isa po tayo sa mga nag-cover ng Boracay. Kung natatandaan nyo po, ako si Esme TV ko nung mga panahon na yon. Ngayon, The Wonders Philippines. So ngayon mga kababayan, panahon ni The Junior, aba, binawi yung lupain ng mga katutubo. Pinanigan ang mga oligarko at mga negosyante. Kinubkob ang kanilang lupain, kaya ngayon nagrarally yung mga katutubo doon. Ganyan po kabalasubas ang kawalan ng batas. Silyadong nila, no? Oh, paano hindi mangyayari ito? Aha. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din sana, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na tayo. Oh, Move on. pero magmo-move on sila, bago sila mag-move on, ay kailangan ibaon muna nila yung flood control Flood scandal. control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila, ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyong pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan eh. Panahon na lang. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Ayan yan. Ayan, kaya gusto po nilang ipaaresto at ipakulong si Senador Marcoleta. At sa lahat po ng mga tumutuligsa sa flood control, di ba sabi ni Erwin Tuplok, marami daw mas mga malalaking problema kaysa sa flood control. Yun daw ang asikasuhin at wag na daw ituloy ang flood control issue. Hindi raw trabaho nila ang mag-imbestiga. Nakita nyo naman ang pagkabobo nito mga kababayan. Kaya yan po ang ating pasabog. Matindi. Kaya nako, pag nagising na ang higante, nako po, si The Junior mag-aal sa balutan ito. Pupunta ito na naman ng Hawaii, susundan niya yung kanyang tatay. Yan po ang sabi ng mga komento mga kababayan. Once again, ako si The Wonders Philippines at shoutout po sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay. Kay Mama, sino po ito? Mirna Aura. Ayan o. Kay Ma'am Mirna Aurora. Ayan, nag-donate po ng 320 yen. At kay JJR, $1.99. Salamat po. At sa kay Gaspar Beltran, mabuhay. Salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan, watching from Barangay San Fabian, Tiaga Isabela, Raul Ugay, Roman Gakon, shout out. AI Karaoke, shout out. At sa mga taga-Ireland at New York, mabuhay po. Salamat. Ako po si The Wonders Philippines. At kung matuloy yung rally, kita-kita po tayo. Baka bukas, magkita-kita po tayo mga kababayan. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. I-like naman at i-share ang video ito. Mabuhay po.